Hello mga ka-trade, another day, another session. Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. So bago tayo pumunta sa pag-analyze ng market, disclaimer muna tayo. Let's go! So as usual, bago tayo mag-start ng ating analysis sa market, kailangan lagi natin chine-check itong economic calendar para makita natin yung mga schedule ng high impact news posibleng makaapekto sa ating strategy. So, nandito tayo ngayon sa economic calendar sa may FX book. So, Monday, so kung mapapansin nyo, Asian session, London session, halos wala. Pagdating ng New York session, meron tayo ditong high impact news sa Canadian dollar. So, ibig sabihin, yung mga currency pair na against Canadian dollar, posibleng magkaroon ng volatile sa market. Ayan, so check din natin yan. Tuesday, so dito sa Asian session, wala. London session, 2 p.m. Ito mayroong high impact news dito sa may JBP. Ayan, so mga currency pair na against pound. Ayan, mayroong volatile po yan. And then, ito Euro, 3 p.m. And New York session, ito guys, so sunod-sunod yung mga red. So sa Euro, 5 p.m. and then 8:15 hanggang 8:30 p.m. Ito guys, oh. Puro naka-red yan. So check din natin yan. Wednesday. So Wednesday, Asian session, merong high impact news dito sa JPY. So yung mga currency pair against yen, abangan nyo yan. Posibleng biglang magkaroon ng big move yan. So, London session, JBP, 2 p.m. And then, New York session, wala na. Thursday, meron lang high impact news dito sa 8:30, New York session. And then, Friday, ito guys. So, Asian session, 7:30, dito sa JPY. And then, 2 p.m., London session, JBP, itong mga naka-red. And, ito, Canadian dollar. So, sa New York session hanggang 10 p.m. dito sa USD dollar or sa New York session, guys. So, yan yung high impact news natin starting tomorrow. Okay? So, double check din natin yan para maabangan natin kung ano yung mga oras na magkakaroon ng high impact news. Okay? So, punta tayo ngayon sa may DXY. So, dito sa daily time frame, titignan natin yung overall bias sa previous natin na mga price movement. Ito guys, oh. Ito yung area na nagkaroon ng demand or dito nagsimula yung demand na umakyat yung presyo tapos nagkaroon ng retracement hanggang bumalik na siya ngayon dito sa my demand zone. Right? So, ayan, tignan natin para at least magkaroon man lang tayo ng confluence dito sa current price natin. Sa ngayon, nandito na siya sa demand zone. Mapapansin mo, nagkaroon dito ng liquidity grab. Ayan. Right? So, itong equal lows na yan. Tapos, nagkaroon ng displacement. Nagkaroon dito ng break of structure. So, as a supply and demand trader, kadalasan na yung presyo, once na umakyat yan, bumabalik talaga o nagkakaroon ng retracement or pullback dun sa area kung saan siya nag-start. Which is, ito yon. Ito yung pinaka-demand area natin. Okay? So, pero may demand area din dito guys. Ayan. And dito rin talaga siya nag-start ng malaki sa pinakababa. So, if ever na yung market i-respect itong zone na to, itong demand zone na to, pwede tayo dyan mag-take ng long position. So, if ever naman na hindi, antay ulit tayo ng panibagong confirmation dito sa area na to. So, habang pababa yung market dyan, dun sa lower time frame, makakahanap tayo ng entry setup. Okay? So, ito yung pinaka POI number 1 natin at ito yung POI number 2. So, ngayon, kung ang price nagbigay ng confirmation dito at nagkaroon ng or it's either ni-respect niya tong area na to at or naging bullish siya, so dun sa mga currency pair na tinitrade natin na against US dollar, katulad ng gold, Euro USD, JBP USD, so pababa naman yon. So ang hanapin natin na position doon or yung mga opportunities is short or sell position.
Right? So, ito yung analysis natin dito kay DXY. So, sa ngayon, wala pang magandang nabigay na confirmation. So, maybe tomorrow or Tuesday or this week, magbibigay siya ng confirmation dito sa may POI number 1 natin. So, punta tayo sa may Goldie. So, ito, thankful tayo dito kay Gold kasi last week nagbigay siya ng magandang profit sa atin, which is nagbigay tayo ng signal doon sa community natin at may mga ilang student tayo na nakasabay at meron din silang pangkape-kape. Okay. So, dito sa daily time frame, kung titignan natin yung bias, ito guys, oh, nagkaroon dito ng displacement. Ito, nagkaroon ng displacement. So, unti-unting bumabalik ngayon yung price dito sa may supply zone. So, ito yung pinaka POI number 1 natin. Or POI number 2 yan. Ito yung POI number 1. Ayan. So, ngayon, if ever na umakyat yung presyo dyan, dito, at nirespect niya tong zone na to, pwede tayo mag-take dyan ng sell position. Or if ever naman na hindi, antay ulit tayo ng panibagong confirmation naman dito sa area na to. Okay? Para naman sa sell position. So, ito guys, dahil yung momentum dito sa daily time frame is bullish, if ever na i-break out to ni gold, itong swing high na to, okay, or i-liquidate niya yan, posibleng yung market mag-i-start na siya maging bullish. Okay, at i-break niya na tong previous na to na all-time high na $5,600. Right? So, yan yung analysis natin dito kay gold. Baba tayo dito sa may daily time frame or sa 4-hour time frame. So, bago tayo bumaba dyan, check muna natin to. Zoom in natin. Ayan. Okay. So, dito, nakapag-take tayo dito ng position dito sa area na to. Actually, kung titingnan mo guys, meron siyang fair value gap dito. So, yung fair value gap na yon, ito, daily fair value gap. Ang minitigate lang ng market around 50%. Okay, so dito sa lower time frame, which is yung 4-hour or 1 hour, nagbigay siya ng confirmation dyan. So ito guys, ito yung panibagong setup na meron tayo. Ayan. So nagkaroon dito ng break of structure, nagkaroon dito ng break of structure, and then nagkaroon dito ng liquidity grab. So ito, supply and demand. So posibleng i-respect din ng market itong demand area na to. Ayan. So, if ever na bumalik yung presyo dyan, abang tayo ng confirmation yan para sa long position. So, ito yung pinaka-target profit number 1 natin or yung target profit number 2 natin, pwede natin isagad dito. Ayan. Dito sa area na to. Alright? Okay, so sa mga hindi pa marunong mag-label ng demand or supply zone, ganito lang guys. Simple lang naman mag-label ng demand zone or ng supply. Delete natin itong mga lines natin. So, ito, di ba nagkaroon dito ng move? Ito nagkaroon ng displacement. So, kung saan siya nag-start mag-move, itong price na to, itong group of candlesticks na to, kung saan siya nag-start, yan yung pinaka-demand area natin. So, pwede tayo mag-label yan. Itong candle na to, itong pangalawa, or itong isama mo, pwede na rin itong may green na yan. So, yan yung pinaka-demand area natin. So, ngayon, aside sa demand na to, itong group of candlesticks na to, ang tawag po dyan is order block. Ayan. Hindi ko masulat yung letter B. So, order block. So, doon tayo nagle-label doon sa order block. Pag supply zone naman, hanap tayo dito. Alright, so ito. Nagkaroon dito ng displacement. Kung saan siya nag-start, ito yan, yung candlesticks na yan. Ito yung pinaka-supply. So, kung mapapansin mo, nag-retrace back, bumalik, bumaba, at tinake out tong liquidity na to. So, kung hindi pa clear sa inyo yan, meron pa akong ginawang video dito sa channel natin, yung market structure analysis and multi-time frame analysis. Panoorin nyo po yun para makatulong sa strategy na ginagamit nyo. Right? So, ito yung analysis natin kay gold. Antay tayo dito starting tomorrow kung magbigay siya ng confirmation dito sa area na to para mag-take tayo ng long position. So, punta naman tayo ngayon kay Bitcoin. So, sa daily time frame, kung titignan natin yung pinaka-overall na bias, ito, nagkaroon dito ng supply and
unti-unti na rin siya nagre-retrace back dito sa may pinaka premium or supply zone natin. So ngayon, paano natin i-label yung supply na yan? So ito guys, itong tatlong candlesticks, pwede mo isama yan. Yan. Okay, so ito yung pinaka-supply area natin. So pag sinabi nating supply zone or demand zone, hindi yan totally perfect na pag bumalik yung price yan sa zone na yan is magba-bounce back agad siya or magre-reverse. Hindi. Kumbaga pag sinabi nating zone, diyan siya maglalaro-laro sa area na yan. Okay, it's either dito, or it's either dito, or it's either dito. Depende po kay price or kay market. And once na nagbigay yan ng confirmation, saka tayo magti-take ng sell position. So, yan yung pinaka supply natin, yung area na yan. So, lagyan natin ng supply. Tapos, ito, mako-consider din natin itong supply itong area na to. Kasi nag-start din siyang bumaba dito. Right? So, kung if ever na i-respect ng market itong point of interest natin na area na to, pwede tayo mag-take din ng sell position para i-take out itong liquidity na to, itong equal highs or itong equal lows na to. So, sa Smart Money Concepts guys, pag sinabi nating equal highs, yung dalawang swing high, yan, halos magkapantay. Pero, mako-consider mo na rin to kahit hindi naman pantay yan. Ganyan lang. Mako-consider mo din to na swing high. And then ito, patagilid din siya or slant. Ayan, mako-consider din natin na swing low. Alright? So, ito, kapag i-respect na market, magti-take tayo dyan ng sell position. So, sa 4 hour, wala pa siyang magandang confirmation or pwede rin tayo dito. Meron ditong demand area. If ever na i-respect ng market to, itong area na to, yan, okay, magti-take tayo dyan ng long position. So, yan yung analysis natin dito kay BTC. Punta naman tayo kay Euro USD. So, si Euro USD guys, kung titignan natin sa monthly time frame, ito na yan. Nagkaroon dito ng supply. Ito yung pinaka-supply. Bakit nagkaroon ng supply? Kasi kung mapapansin mo dito sa left side, yan no, nagkaroon ng bearish movement and nag-retrace back na siya dito sa pinaka-supply zone. And then ngayon, nagkaroon na siya dito ng break of structure. So, magandang indicator yan or indication na posibleng mag-bearish na si market. Alright, so dito sa daily, ito, mako-consider din natin yan na supply, itong area na to. Okay? And then, supply to maliit. And then, supply din tong maliit. Alright? So, if ever na i-respect din ni market tong area na to, so, ito, niliquidate niya na tong swing high na to kung saan siya nag-start. So, yun yung sinasabi ko kanina na hindi yan perfect na pagdating niya dito mag-i-stop. It's either ililiquidate niya pa kung saan siya nag-start bago siya mabigay ng magandang confirmation. So, if ever na i-respect ni market to, pwede tayo dyan mag-take ng sell position para i-take out itong mga liquidity na to, itong equal lows na to. Right? O itong swing low na to. Right? Sa 4 hour. Ayan. So, sa ngayon, wala pa masyadong magandang confirmation. Ito. Mayroon na rin ditong liquidity grab. Ayan. Magandang indication din yan na posibleng maging bearish na this coming week si Euro USD. So, abangan natin kung ano pa yung mga ibang confirmation na ibibigay ni Euro USD. So, yan yung analysis natin dito kay Euro USD. Punta naman tayo kay JVP USD. So, same lang din actually. Halos same lang na sila ng galaw. Ayan, nagkaroon din ng supply dito. So, kung titignan mo yung left side na move, ito, supply, tapos nagkakaroon ng retracement. And then, unti-unti na rin siyang posible niyang i-break itong previous na to na swing low na to. Kasi itong swing high na to, na-break na ng candlesticks na to, and unti-unti na siyang bumababa. Pero, kung titignan mo naman yung move dito, ito, nagkaroon dito ng demand. And then, nandito na siya ngayon sa may demand area, which is nakapag-take tayo ng mga positions yan. Alright? So, kung titingnan natin sa daily time frame, ito guys, ayan, nagkaroon dito ng break of structure. Ito,
Yan yung break of structure natin. Tapos, ito yung pinaka POI natin. Yan o. So, nagkaroon ng demand dito. Ayan, nag-retrace back na siya. And then, na-tap na ng market itong zone na to. So, if ever na i-respect din niya yan, pwede tayo mag-take yan ng sell position. Okay, pero kung titignan natin tong current na move na to, ayan, pag sinum in natin, meron ditong fair value gap. So guys, so, fair value gap. Ayan. So, posibleng bumaba pa yung market yan sa fair value gap. Ito pala, hindi ka pala makapag-drawing kapag ang zigzag dito sa daily time frame. Ayan o. Hindi ka makapag-incline. Ayun, tabi-tabingi. So, pag bumalik yung market dito, pwede pala. Antay tayo ng confirmation para sa sell position. Right, sa mga walang idea pa kung ano ba yung fair value gap, yung fair value gap guys, consist lagi yan ng tatlong candlesticks. Ito, number 1, number 2, number 3. Kung mapapansin mo, si number 1, ito yung candlesticks, hanggang dito lang yung wick niya. 2, 3, si third candlesticks naman, yung wick niya hanggang dito lang. It's either, minsan pwedeng maging candle close to, buo. Ayan, hanggang dyan lang yung wick. So, yung natitirang gap na yan, ito, yan yung fair value gap natin. So, ito pa, maraming sample dito ng fair value gap. Ito, fair value gap. Yan. And then, ito pa, fair value gap. Yan. Okay, so dito sa gilid, meron din ng mga fair value gap dyan. Ito. Kailangan talaasan mo lang yung mata mo. Yan. Okay, so kung mapapansin mo, tingnan mo. Pagbaba niya dito, minitigate niya lang to fair value gap, bumalik, at saka umakyat. Okay, so malaking tulong yung fair value gap na yan or imbalance na tinatawag natin dito sa my smart money concepts or sa supply and demand. So ito, nandito na tayo sa supply. So I hope na si market i-respect niya tong zone na to para makapag-take tayo dyan ng sell position. Ito yung mga liquidity, swing low. Okay, itong swing low, swing low, swing low. Yan yung mga target profit natin. Right? So, ito yung analysis natin kay JBP USD. Punta naman tayo ngayon sa last currency pair natin na AUD USD. So, last week na analysis natin guys, di ba, grabe yung momentum ni AUD USD. So, nandito pa lang last week yon dito sa area na to. Tingnan mo, brinake niya na to swing low, itong swing high na yan, swing high. And pag nagtuloy-tuloy siya, possible na i-break niya tong mga swing high niya. So, kung titignan natin yung momentum dito sa monthly, napaka-bullish ng market. And ito, sa monthly, meron ding fair value gap. Ayan. Ito, may fair value gap din, no? Ikaw na bahala mag-label niya. And sa daily time frame, punta tayo. Sa daily time frame, na-break niya na to, ito, previous na swing high. And then, kung titignan natin sa lower time frame, kung titignan natin, i-zoom in natin tong area na to. Ayan, meron dito maliit na fair value gap. Ayan. Then, fair value gap. Na posibleng i-mitigate pa yan ni AUD USD tong area na to. And then, ito na to. So, ito, POI natin kasi bullish yung market. Posible ito yung pinaka-POI number 1 natin. Pag yung market nagbigay ng confirmation dyan, pwede tayo mag-take yan ng long position. And then, if ever na mag-fail yan, hanap ulit tayo ng panibagong POI, itong POI number 2, abangan natin kung magbibigay siya ng confirmation. Pero if ever guys, na i-break ni AUD itong area na to, ito tong swing low na yan, okay, posibleng yung market magiging bearish na siya. Kasabay ng Euro USD, itong JBP USD, BTC, and Gold. Okay, so per hour, yan, wala tayong makita kasi magulo ang drawing. So ito guys, i-hide natin. Na-delete ko yung mga drawing last week. Ayan. Okay, so ito, isa rin sa magandang indication. If ever na ma-break niya to, delete na lang natin. Itong swing low na to, posibleng balikan niya yung kanina na fair value gap natin dito sa area na to bago siya mag long position or maging bullish. Pero if ever na ma-break nyo to, itong daily swing low na to, posibleng maging bearish si market.
So guys, yan lang yung analysis natin dito sa AUD USD at sana marami kang napulot dito na idea na makakadagdag dun sa strategy na ginagamit mo. And then syempre, huwag ka lang basta manonood. Kailangan i-take down notes or i-journal mo yung mga learnings na natututunan mo dito. Kasi guys, halos lahat ng mga profitable trader, mga professional trader, nagti-take down notes talaga yan or nagjo-journal. Para along the way, pwede nating i-review yung mga setups natin, yung mga natutunan natin para ma-refine natin. Kasi ako, nag-start ako January 2022, January 14, nandyan pa sa note ko. Nag-start ako mag-journal. So dati yung analysis or mga confluences or rules ko sobrang haba. Okay, sobrang haba niyan. Pero ngayon dahil habang tumatagal, tumatalas na yung mata ko sa pagtingin ng market, unti-unti ko na siya nako-compress hanggang sa less than 10 na lang yung mga binabasa ko at nagagamay ko na yung market. So guys, yan lang yung analysis natin sa mga major pairs na to. Kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung bell notification na yan para maging updated kayo sa mga upcoming videos natin na ina-upload natin dito sa channel. So kung bago ka pa lang at gusto mo matutunan itong Forex trading, meron akong ginawang playlist dyan. Meron tayong introduction and part 1, part 2, and part 3 na training series na once napanood mo yan, I assure you na matututo ka dito sa Forex trading. Okay, and syempre aside dyan, panoorin mo pa yung mga ibang videos natin. Kasi every video naman, nagsishare ako ng mga magagandang ideas or tips kung ano nga ba yung Forex trading. Okay? So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next video. See you!